Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, sa pag-ibig, hindi natin maiiwasan ang magmahal ng todo. Lahat magagawa mong ibigay para sa tao na yun. Makita mo lang siyang masaya palagi. Mas magkaroon lang siya ng rason para hindi ka niya iwan, gagawin mo ang lahat. Pero hindi rin natin maikakaila na madalas, hindi pa rin yun sapat na rason para manatili siya sa tabi mo. Kaya nga sinasabi nila na ang pag-ibig ay isang malaking sugal. Kailangan mo munang tumaya para makapaglaro. Pero hindi mo malalaman kung mananalo ka ba o matatalo sa bandang huli. Bago ko umpisahan ang kwento ko, Mayora Iska Morena, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Charlene, 28 years old at isang avid listener ng Dear IFM. Akala ko, Mayora, makukontento na ako sa pakikinig lang sa programa ninyo. Pero, dito lang, nagkaroon na ako ng dahilan na para sumulat at magbahagi ng kwento ko sa inyo. Mga idol at Mayora, ako yung tipo ng taong todo kung magmahal. Oo, natatakot ako na baka masaktan lang ako sa huli. Pero mas takot ako na magsisi dahil hindi ko binigay ang buong puso ko. Kaya simula nang maging boyfriend ko si Renzo, nangako ako sa sarili ko na araw-araw kong ipaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ano pa kayong kulang? Parang kompleto naman na yata itong nasa cart ko eh. Shampoo, toothpaste, sabong panlaba. Okay na ako. Oh, yan lang yung bibilin mo? Akala ko ba gusto mong mag-grocery? Oo nga. Ito lang naman kasi yung kailangan ko eh. Ikaw, bakit ang daming nasa cart mo? Sinabay ko na rin kasi yung para kay Renzo. Alam mo naman yun, sa sobrang busy sa pag-aaral at pagtatrabaho niya, wala na siyang oras para asikasuhin pa yung sarili niya. Wow, naku. Ang lakas mo maka-sugar mommy ha? Che, hindi ako sugar mommy no. Ginagampanan ko lang na mabuti yung responsibilidad ko bilang girlfriend. At isa pa, masaya naman ako sa ginagawa ko no. Sige, sabi mo eh. Bakit ba kasi ayaw mo maniwala? Nakakaloka ka ha. Ganito talagang ginagawa ng mga girlfriend, no? Inaalagaan yung partner nila. Alam mo, pag nagka-boyfriend ka na, saka mo lang ako maintindihan. Sis, sana lang nasusuklian niya yung ginagawa mo para sa kanya. Alam mo, base sa obserbasyon ko, parang ikaw lang naman to nag-e-effort. Samantalang siya hayun. Tanggap lang ng tanggap. Hayaan mo na. Mahal naman niya ako eh. Sige, yan ang sabi mo eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Mas mabuti ko samahan mo na lang akong bumili ng bagong sabon para kay Renzo. Gusto ko yung yung Shield Bath Soap, recommended by the Philippine Nurses Association. Sus, so ano pa ibibili mo sa kanya? House and lot? Hoy, ang OA mo talaga kahit kailan, no? Di ako OA no, ikaw yung OA magmahal. Lahat ibibigay mo kahit wala ka namang natatanggap na kapalit. Hindi naman dahil sa sobrang pagmamahal yan eh. Natatakot ka lang na iwan ka ulit. Sino ba naman kasing hindi? Lahat naman siguro tayo natatakot iwanan, no? Kaya nga lahat ibibigay natin sa taong mahal natin, di ba? Oo na, sige na. Expert ka na pagdating sa pag-ibig. Halika na nga, bilhin na natin yung sabon para makapagbayad na tayo sa cashier. Ang haba-haba na ng pilaw. Sige, tara na.
Ayan, kumpleto ka na sa supplies mo for 2 weeks. Ang dami naman ito, babe. Magkano lahat ng nagastos mo? Babayaran ko. Sus, para namang hindi ka pa sanay sa akin. Sa tingin mo ba magpapabayad ako? Hindi, no? Nakakahiya naman eh. Hindi mo ako dapat ginagastosan dahil ako yung lalaki. Ako nga dapat yung gumagastos para sa'yo eh. Alam ko naman yun. Pero babe, sa isang relasyon, dapat give and take, diba? Kung ano yung kulang mo, edi pupunuan ko. At ganun ka rin sa akin. Since kulang ka sa oras para bilhin ng mga pangangailangan mo, pues, ako nang gagawa nun para sa'yo. Ang swerte ko talaga sa girlfriend ko. Mhm. Halika nga rito, payakap nga ako. Huwag kang mag-alala, babe. Kapag nakapagtapos na ako sa pagdodoktor ko, ikaw naman ang gagawin kong reyna. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Talaga? Oo. Basta, hintayin mo lang ako ha. Huwag mo lang akong sukuan sa pagiging busy ko. Susuklian ko ang pagmamahal na pinibigay mo sa akin. Mga idol, hindi naman sa pagmamayabang, pero sobrang swerte ang nagiging karelasyon ko. Pinupuno ko kasi sila ng pagmamahal, pag-aalaga, at pag-iintindi. Hindi ako ganun ka-demanding na girlfriend. Sapat na sa akin na bigyan mo ko ng oras kahit sandali lang. Maayos at masaya ang takbo ng relasyon namin ni Renzo. Buong suporta ko na binibigay ang lahat para sa pangarap niya. Kahit may mga pagkakataon na nagkukulang siya sa relasyon namin, Mayora, iniintindi ko pa rin. Hinahabaan ko ang pasensya ko. Dahil alam ko, yon ang pinakakailangan kong gawin para sa mga panahon na yun. Ngunit Mayor at mga idol, habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman ang panlalamig ng boyfriend ko sa akin. Hindi na niya ako madalas tinatawagan o chinachat man lang. Para bang nasasanay na siya na hindi niya na ako nakakausap o nakakasama ng ilang araw. Dito na ako nakaramdam ng takot. Kabisado ko na kasi ang mga ganitong senaryo. Kumbaga, alam ko na kung ano ang kahahantungan ng lahat. Pero kahit ganoon, pinanghahawakan ko pa rin yung katiting kong pag-asa na mananatiling maayos din ang lahat. Bakit ka nagpakita ngayon? Diba sabi mo busy ka? Kinansel ko muna lahat ng lalakarin ko. Kailangan na kasi nating mag-usap eh. Ano naman kaya ang kailangan natin pag-usapan? May problema ba tayong dalawa? Charlene, habang tumatagal kasi, mas lalo lang tayong nahihirapan eh. Alam ko na alam mong may problema tayo at hindi natin dapat baliwalain yun. Kung ang sinasabi mo ay yung away natin ng isang araw, kalimutan mo na yun. Parang hindi pa tayo nasanay sa isa't isa, ano ka ba? Hindi lang naman yun ang tinutukoy ko. Hindi mo ba napapansin? Konting galaw lang parang sasabog na tayong dalawa, di ba? Isa pa, aminado ko na may problema rin ako. Hindi na kita nabibigyan ng oras. Alam mo, naiintindihan ko naman yun eh. Busy ka sa pagdodoktor mo. Dahil yun naman talaga ang pangarap mo noon pa, di ba? Nakita ko yung pangarap mo. Mapunta ka lang sa kinalalagyan mo ngayon. At alam mo rin naman na sinusuportahan kita. Kaya kahit pakiramdam kong nasa dulo na ako ng listahan ng mga importante sa'yo, ayos lang naman sa akin yun eh. Kontento na ako sa paminsan-minsan pagbibigay mo sa akin ng atensyon. Kahit sandali lang. At least, naaalala mo ako. Yun na nga yung mali eh. Nakukontento tayo sa ganitong setup. Parati na tayong nag-aaway. Ikaw, hindi ka makapag-concentrate sa negosyo mo kasi parati kang galit sa akin, di ba? Ako naman, hindi rin ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko kasi problemado ako na magkaaway na naman tayo. Ayoko ng ganito. So anong pinaparating mo ngayon? Hindi na kita kayang isabay sa karir ko.
Alam mo na importante sa akin to, di ba? Alam mo na pangarap ko to. Kaya alam ko rin na maiintindihan mo kapag sinabi kong mas gusto kong unahin ang sarili ko, ang career ko, kesa sa relasyon natin. Teka, nakikipaghiwalay ka na? Kapag sinabi ko bang oo, hahayaan mo na ako. Kahit naman humindi ako, gagawa at gagawa ka pa rin ng paraan para mapagod ako eh. Para magawa na kitang pakawalan. Kaya, oo. Sige, hahayaan na kita. Kung gusto mo makipaghiwalay na sa akin, sige, hindi na kita pipigilan. I'm sorry, Charlene. Hindi ko naman alam na hahantong tayo sa ganito eh. Mas lalo kung hindi in-expect na hahantong sa ganito. Darating ako sa puntong mas kaya kitang bitawan kaysa sa pangarap ko. Charlene, kailangan ko to eh. Naiintindihan ko. So, last na pagkikita na natin to, no? Thank you. Thank you na lang sa lahat, ah. At saka, good luck. Good luck sa'yo. Charlene, Tama na, Renzo. Huwag ka na magsalita kasi baka hindi ko mapigilan sarili ko na umiyak na lang dito eh. Nakakahiya naman. Hinayaan kita. Kaya hayaan mo na rin ako. Please. Mauna na ako. Bye. Oh, Charlene. Himala ang aga mong umuwi ah. Maupo ka na dyan. Samahan mo ako magkape. Teka, pagtitimpla kita. Tumawag nga pala si Tita Joanne. Pinapapunta niya tayo sa Pangasinan. Dalawin naman daw natin siya kahit paminsan-minsan lang. Oh, ito na yung kape mo. Salamat. Alam mo, naisip ko na ayos din yun. Makakapagbakasyon tayo kahit mga ilang araw lang. Uy, Charlene, ayos ka lang? Bakit parang inutangan ka ng 1,000,000 dyan? Break na kami ni Renzo. Kailan? Kanina lang. Ay, akala ko pa naman makikipag-ayos siya sa akin. Tapos yun pala, nakikipaghiwalay na. Bakit daw? Mas gusto raw niya mag-focus sa karir niya kaysa sa relasyon namin. In short, sagabal ako sa mga plano niya sa buhay. Bakit ka naman pumayag? Hindi ka man lang ba humingi ng tawad? Magmakaawa? Bakit ko naman gagawin yun? Ayaw na nga ng tao sa akin. Saka, nahinala na rin ako na darating din kami sa ganong sitwasyon. Na hindi rin magtatagal. Maghihiwalay rin kami. Hayaan mo na. Ang ibig sabihin lang yan, may nakalaan pang ibang para sa'yo. Alam ko naman yun eh. Pero, ang bigat-bigat pa rin sa loob. Iniwan na naman ako. Sabihin mo nga, ano bang problema sa akin? Bakit ganun? Bakit parati na lang akong iniiwan? Walang problema sa'yo. Yun yung palagi mong tatandaan. Mabait at mapagmahal kang girlfriend. Marami ka nang nagawa para sa kanya. Minahal mo pa nga siya ng sobre. Kaya nasa kanya yung diferensya, kaya huwag mo nasisihin yung sarili mo. Sana nga ganun din yung iniisip niya. Huwag mo na nga i-stress yung sarili mo dyan sa Renzo na yun. Alam mo, mag-focus ka na lang muna sa sarili mo. Pagpahingayin mo muna yung puso mo sa pag-ibig na yan. Tapos isang araw, mapapansin mo na okay ka na. Kaya mo yan. Mayores ka, Morena. Hindi ko talaga alam kung saan ako nagkamali o nagkulang. Bakit ako iniwan ni Renzo? Sa mga dati kong nakarelasyon, nakakahanap ako ng rason kung bakit nakikipaghiwalay sila sa akin. Na kesyo, masyado ako naging mahigpit, boring, selosa. O di kaya nasobrahan sa pagiging maalaga. Pero siguro, gano'n nga talaga kapag
hindi para sa'yo ang isang tao. Kahit anong gawin mo pagtitimpla ng pagmamahal mo sa kanya, iiwan at iiwan ka pa rin sa bandang huli. Imbis na magbukmok ako sa kwarto, pinili kong bumangon at ayusin ang aking sarili. Ayoko maging katulad ng iba na huminto ang mundo nang iwan sila ng kanilang minamahal. Gusto kong patunayan kay Renzo na kaya kong mabuhay nang wala siya. Gusto ko na kapag muli kaming magkita, manghihinayang siya dahil pinakawalan niya ang isang tulad ko. Ngunit hindi rin naman naging madali ang paglimot ko. Pero dahil sa desidido ako, Mayora, ay kahit papano nagawa kong pagalingin ang nagsugat kong puso. Hanggang sa may muling dumating sa buhay ko na nagngangalang Elijah. Nagsimula kami, Mayora, sa pagiging chatmate hanggang sa nagdesisyon kami na magkita na sa personal. Tagal naman ng Elijah na yun. Saan na kaya siya? Naiinip na ako dito eh. Kapag ito hindi pa dumating in 15 minutes, lalayasan ko na yun. Hi! Sorry na late ako. May inasikaso pa kasi ako sa bahay bago umalis eh. Hindi na rin ako nakapag-chat kasi nawalan ako ng data. Charlene? Uy, Oo, sige. ha? Sorry. Ano nga ulit yung sinasabi mo? Ang sabi ko, pasensya ka na at na-late ako. Ayos ka lang ba? Oo naman. Okay na okay ako. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Ikaw? Hindi pa rin eh. Anong gusto mo kainin? Kahit na ano? Kahit nga kanin lang ako, solved na ako eh. May ulam na kasi nakahain sa harapan ko. Anong sinabi mo? Wala. Halika na. Pili na lang tayo ng kakainan. Nakakagutom na eh. Tara na. Nandito na tayo sa tapat ng bahay namin. Gusto mo bang pumasok? Kape-kape lang. Nako, wag na. Gabi na eh. Next time na lang. So, hinatid mo lang talaga ako. Dapat pala dun pa lang sa mall, naghiwalay na tayo. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Medyo maaga pa nga tong uwi ko na 9:00. Ayos lang. Hindi rin naman ako mapapalagay kapag hindi kita hinatid. Tsaka, mas nakapagkwentuhan din tayo ng matagal kanina. Yun lang naman talaga gusto ko eh. Pero teka, ang ganda pala ng bahay nyo. Salamat. Sa mama at papa ko yan, pero dahil sa probinsya na sila nakatira ngayon, kami na lang ng kapatid ko ay nandito. Oy, teka, mag-iingat kayo ha. Parehas pa naman kayong babae. Dapat parating nakalak yung pinto nyo, pati rin tong gate nyo. Mas maganda kung may kandado yan para hindi madaling buksan. Ano ka ba? Kayang-kaya na namin ni ate yung mga sarili namin, no? Nag-aral kaya kami ng taekwondo nung high school. Si ate tinapos, pero ako, hindi na eh. Tinabad na ako. Pero kahit na. Basta kung ano man ang mangyari ha, tawagan mo ako agad. Lilipad ako papunta rito. Opo. O siya, papasok na ako sa loob ha. Ano, sure kang uuwi ka na agad? Oo, maaga pa kasi yung pasok ko bukas. Sige, ikaw ang bahala. Good night. Good night. Ay, teka, Charlene. Salamat nga pala sa pakikipagkita sa akin ngayon. Akala ko talaga hindiyanin mo ako eh. Hala siya. Ako nga ang kinakabahan. Kasi baka ikaw ang mang-Indian dyan. Saka, ano ka ba? Ayoko naman na habang buhay sa Facebook lang tayo nakakausap saka nagkikita, no? Wala lang. Masaya lang ako kasi pinagkatiwalaan mo ako. Sus, sa gwapo mong yan, kahit sinong babae magtitiwala agad sa'yo, no? pero biro Matagal mo na sa akin napatunayan na okay lang naman na pagtiwalaan ka. At saka, mas lalo mo pinakita ngayong araw na wala kang masamang intensyon sa akin. Oo naman. Pero sana, Charlene, hindi ito yung huling pagkikita sana natin.
Mas gusto pa kasi kitang makilala. Ano ka ba? Siyempre magkikita pa tayo, no? At ako rin, mas gusto pa kita makilala pa. Paano? Thank you sa oras mo, ha? Huwag kang mag-alala. Next time, promise ko sa'yo, mas mag-e-enjoy ka. Ano ka ba? Nag-enjoy naman ako kanina eh. Basta ikaw ang kasama ko, masaya na ako. Nakakawala ng stress. Mayora Iska Morena. Ayoko mang mangyari, pero mabilis na nahulog ang loob ko kay Elijah. Siguro ay nadala ko sa pagiging mabait at gentleman niya. Siya kasi yung tipo ng lalaki na hindi nakakailang kasama. Ramdam mo na kahit anong mangyari, ay poprotektahan ka niya. Halos 1 taon pa lang simula nung huling nagkaroon ako ng boyfriend. 1 taon kong pinag-aralan na muling mahalin ang sarili ko. Muling maging masaya kahit ako lang ang mag-isa. Pero eto na naman ako. Kinakatok na naman ng pag-ibig ang aking puso. At tulad ng mga una-una, wala pa rin kasiguraduhan kung mararanasan ko na ba ang panghabang buhay na kaligayahan. O isa na naman itong bagong itsura ng kabiguan. Dear IFM. Dear IFM. Mga idol at mayora, nagtuloy-tuloy ang paglapit namin ni Elijah sa isa't isa. Hindi ko na namalayan na nasanay na pala ako na parati ko siyang kasama. Hindi ko napansin na gabi-gabi ko nang inaantay ang mga tawag niya. At sinasadya kong gawing libre ang buong weekend ko para pwede ako kung sakaling ayain niya akong lumabas. Mga simpleng bagay na hindi ko na inakala na kaya kong gawin sa mga panahon na ito. At di rin nagtagal ay nauwi ang pagkakaibigan namin ni Elijah sa pag-iibigan. Nanligaw siya sa akin at hindi naglaon, sinagot ko rin siya. Mabilis pero magaan sa pakiramdam na para bang hindi na namin pinilit ang pagmamahalan na yon dahil mismong mundo na ang kusang gumawa ng paraan upang mas lalo pa kaming maging malapit sa isa't isa. Hey, babe! Uy, hi babe. Uy, may dala pala akong pasalubong sa'yo. Gusto mo ng donuts, di ba? Of course! Uy, thank you, Nasaan si Olivia? ayun. May kasama mga kaibigan niya. Siguradong mamayang madaling araw na uwi nun. Grabe, napagod ako sa biyahe. Saan ka ba galing? Kaninang 9:00 ka pa nagsabi sa akin na nakapila ka na sa bus terminal, Pero ngayon ka lang nakarating dito. Yun, may pinuntahan kasi ako sa Pasay kanina. Medyo natagalan ako dun. Eto, hindi pa nga ako kumakain eh. Tamang-tama pala eh. Nagluto ako ng tinolang manok saka hindi pa rin ako kumakain, no? Sandali, mag-aain lang ako sa lamesa, ha? Ano ba yung pinuntahan mo sa Pasay? Mukhang napaka-importante nun, Mamaya na lang siguro natin yung pag-usapan. Kumain muna tayo. Sabihin mo na. Total naman wala tayong pinag-uusapang iba. Ano ba yun? Okay, sige. May plano naman talaga ako magsabi sa'yo ngayon. Mukhang seryoso yan, Ano yun? Ano kasi babe, huwag kang mabibigla sana sa sasabihin ko Kailangan ko lang kasi itong gawin. Ay, sabihin mo na nga. Pinapakaba mo naman ako eh. Isang agency yung pinuntahan ko sa may Pasay kanina. Agency? Anong agency? Recruitment agency. Recruitment? Teka. Nagbabalak kang mag-abroad? Oo. Yun nga, sumabay ako kay Jonathan na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Doon sa Singapore. Teka, bakit kailangan mo pa mga ibang bansa? Maayos naman yung trabaho mo dito, Oo nga, pero kasi Sherlyn, hindi naman yun sapat para masuportahan ko yung pamilya ko. Alam mo naman na halos sa akin sila nakaasang lahat.
Itong si kuya kasi, nagbabalak ng magpakasal kasi buntis yung girlfriend niya. Di ibig sabihin, hindi siya ganun makakatulong kina mama. Babe, alam mo naman na nag-aaral pa yung bunso kong kapatid, di ba? Alam ko naman yun. Pero, hindi naman ganun kalaki ang gastos nyo ah. Kayang-kaya mo naman yun kahit nandito ka lang sa Pilipinas, di ba? Okay, sige. Sabihin na natin na ayos naman. Nakakaraos kami araw-araw, pero paano naman yung future ko? Alam ko naman na dapat kasama sa relasyon ang pagtitiwala. Pero nahirapan akong ibigay yun kay Elijah. Huwag na tayo magkunwari dito. Hindi madali pumasok sa isang LDR o long-distance relationship. Pero dahil sa mahal ko si Elijah, sinubukan kong gawin ang gusto niya. Ilang buwan ang lumipas, Mayora, ay natuloy din siya sa kanyang plano. Kasama ng paglayo niya sa akin ay ang mga pangako namin sa isa't isa na magiging matibay pa rin ang aming relasyon. Na kahit anong mangyari, hindi namin ipaparamdam ang layo ng distansya sa bawat isa. Nakakainis na yung lalaking yun ah. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinatawagan. Umanda talaga siya sa akin kapag tumawag siya. Charlene! Alis na ako ah. May date kasi kami ni Bryant ngayon eh. Mang inggit ba? O de sige na, kayo na ang magkasama. Kayo na yung masaya. Ikaw na yung may sweet na boyfriend. Lo? Ano nangyayari sa'yo? Alam mo, sinasabayan mo ng init ng ulo yung panahon, no? Wala. Nag-away na naman kayo ni Elijah, no? Siya kasi eh. Alam mo hanggang ngayon, hindi pa rin ako tinatawagan eh nakailang missed call na ako sa messenger niya. Nakailang message na rin ako. Ni hindi niya binabasa. Kahapon ko pa siya hinihintay na kausapin ako, no? Baka naman busy kasi sa trabaho. Hindi biro yung magtrabaho sa isang hotel, ah. Lalo na sa ibang bansa. Syempre, kailangan magpakitang gilas ng jowa mo para ma-promote at tumaas yung sahod. Ang sabihin mo, baka busy sa ibang babae. Ayan. Sige, Charlene, ipagpatuloy mo yung ganyang ugali mo, no? Naghihinala kahit wala namang pruweba. Nagagalit kahit hindi pa alam kung bakit at ano yung nangyayari. Magandang attitude yan sa relasyon nyo. Ituloy mo lang yan, kapatid. Sigurado akong magtatagal kayo ni Elijah. Che, umayos ka nga. Di ba may date ka? Aba, kung makapagpaalis ka, ate mo ko, huy. Huwag mo akong idamay dyan sa init ng ulo mo. Batukan kita dyan eh. Nakakainis ka kasi eh. Sinasabayan mo yung init ng ulo ko. Oh, ayan na. Tumatawag na yung jowa mo. Diyan mo ibusing inis mo, wag sa akin. Nakaka-stress kang bata ka. Makaalis na nga. Ayusin niyo yung dalawa ha. Ay, tumawag ka rin sa wakas. Babe, Anong babe ka dyan? Tigilan mo nga ako. ano nangyayari sa'yo? Ang init yata ng ulo mo ah. Kasalanan mo to. Kahapon mo pa ako hindi pinapansin tapos mag-hi-hi babe ka lang sa akin ngayon. Anong nangyari sa'yo, ha? Naku, pasensya ka na babe ha. Medyo busy lang talaga ako sa trabaho. Ayun, ang dami namin ginawa kahapon kaya pag uwi ko tulog ako agad. Tapos, syempre kanina lumabas muna ako para makapag-relax. O sino-sino naman kayo? E di sila Jonathan, tapos yung dalawa naming katrabaho, si Ella at saka si Rian. So magkasama pala kayo ni Rian. Ay mali, magkasama na naman kayo ni Rian. Alam mo naman na pinagseselosan ko yun, di ba? Bakit panay pa rin ang dikit mo sa kanya? Gusto mo kayong dalawa na lang? Babe, hindi ko naman pwedeng iwasan yung tao. Parte siya ng barkada namin. Tsaka ilan na nga lang kaming Pilipino na magkakakilala dito. Mag-iwasan pa ba? Babe, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi mo naman siya kailangang pagselosan? Magkaibigan lang kami ni Rian. Kaibigan? Talaga lang ha? Huwag mo nga akong inuuto-uto, Elijah. Palagi ko kayo nakikita magkasama sa mga pictures. Sa lahat ng lugar, isa siya sa lagi mong kasama. Oh, see? Ikaw nang nagsabi, isa siya sa mga kasama ko. Ibig sabihin, hindi lang siya yung kasama ko. So bakit mo kailangan magselos? Magkaganyan ka kapag kaming dalawa lang yung magkasama. Aba, mali ko ba kung gano'n ang ginagawa ninyo? Wala naman ako dyan para ma-check, no? Yun nga yung point eh. Wala ka rito. Ibig sabihin, hindi mo rin ako dapat pagbintangan na niloloko kita. Ano lang ba yung pruweba mo? Yung mga pictures na grupo kami? Alam mo, hindi ko talaga magets kung bakit ka nagseselos ng ganyan.
Kasi close kayo. At kahit sinong tumingin sa inyong dalawa, sasabihin na bagay kayo. Sigurado ako na dyan sa pinagtatrabahuhan nyo, tinutukso-tukso na kayong dalawa sa isa't isa. Teka, hindi ba pwedeng magkaroon ako ng kaibigan dito? Porque may kaklose akong babae, nagluloko na ako agad? Hindi ba pwedeng nagkakasundo lang kaming dalawa pero hanggang doon na lang yun? Na parehas naming alam yung mga limitasyon namin? Na hindi kita kayang lokohin kasi mahal kita? Shirley, nagtatrabaho ako ng maayos dito. Nag-iipon ako para sa pamilya ko at para sa kinabukasan nating dalawa. Kahit mahirap, nagbibigay pa rin ako ng oras sa'yo kasi kapag kausap kita, nawawala yung pagod ko. Nawawala yung lungkot ko dito kasi namimiss kita. Tapos magkakaroon lang ako ng kaibigan. Magsaya lang ako ng kahit ilang oras lang. Nagkakaganyan ka na? Ang unfair mo naman. Hindi mo rin kasi alam kung ano yung nararamdaman ko. Elijah, malayo ka sa akin, di ba? Kahit sinong tao kakabahan. Mag-aalala na baka kapag hindi mo na ako kausap, may ibang tao ka ng pinaglalaanan ng oras mo. Hindi lang naman ikaw yung nahihirapan dito ha. Ako rin. Porket ako yung lalaki, ako lang yung pwedeng magloko. Porket ako yung nasa ibang bansa, ako na yung pwedeng hindi maging tapat. Sobrang na-guilty ako sa mga sinabi ni Elijah. Pakiramdam ko tuloy, naging masama akong girlfriend. Dahil imbes na pagaanin ko ang loob niya, ay mas lalo ko pa itong dinagdagan ng bigat. Nang dahil sa away na yun, binawasan ko ang pagiging selosa at dinagdagan ko pa ang pagmamahal at pag-iintindi sa boyfriend ko. Kahit mahirap, nag-adjust ako para sa kanya dahil yun naman ang ginagawa niya para sa akin. Mayora iskama rin at mga idol. Habang tumatagal ay nasasakyan na namin ni Elijah ang pagkakaroon ng long-distance relationship. Nagagamay na namin ang mga oras na pwede kaming magkausap. Naging ganoon kasaya ang relasyon namin ng ilang buwan hanggang sa nakatanggap ako ng isang napakasakit na balita. Naalala ko, nasa kwarto lang ako noon. Inaantay ang tawag ni Elijah. Wala siyang paramdam buong araw, kaya natatakot na ako. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag na nagsasabing wala na raw si Elijah. Nung una ay hindi pa ako naniwala. Inisip ko, baka niloloko lang nila ako. Baka prank lang yun. Pero, nung mismong mga magulang na niya ang nagkumpirma, Mayora Iska Morena, tuluyan nang gumuho ang mundo ko. Charlene, eto, kumain ka muna. Kahit itong biskwit lang para magkaroon naman ng laman yung tiyan mo. Buong araw ka nang hindi kumakain, oh. Wala akong gana. Hindi naman pwedeng araw-araw ka nalang walang gana. Magkakasakit ka niya nang wala sa oras. Sige na. Kahit ito lang. Magkalaman lang yung tiyan mo. Pati mga magulang ni Elijah nag-aalala na sa'yo. Kahit gustuhin ko mang kumain, parang hindi ko na manguya eh. Hindi ako makalunok. Wala akong nararamdaman na kahit ano maliban sa sakit, sa lungkot, sa panghihinayang. Naiintindihan kita. Pero kung nakikita ka ngayon ni Elijah, hindi niya magugustuhan yung ginagawa mo sa sarili mo. Please, Charlene, kumain ka na. Pati ako pinag-aalala mo na eh. Sige na. O ito, ilalapag ko dito sa tabi mo ha. Dapat pagbalik ko, ubos mo na yan. Sige ate. Excuse me, ikaw ba si Charlene? Ako nga. Bakit? Hi. Ako nga pala si Rian, yung kaibigan ni Elijah sa Singapore. Nakikiramay nga pala ako. Salamat. Ayos lang ba kung makausap kita? Ayos lang. Maiwan ko muna kayong dalawa. Doon lang ako, tutulong lang ako sa pag-aasikaso ng mga bisita. Sige ate. Salamat ah. Kailan ka pa dumating? Sabi kasi ni Elijah, sabay daw kayong uuwi ng December eh.
Umuwi na ako nung June pa. Kinailangan kasi ako ng ate ko dito kaya ayun. Hindi ko na rin tinapos yung kontrata ko. Kaya nga laking gulat ko nung nalaman ko yung balita Cardiac arrest daw ang kinamatay niya. Sa sobrang pagod na rin siguro kaya ganun. Wala kasing ibang ginawa yan si Elijah kundi magtrabaho ng magtrabaho. Nung una, naaaya pa namin yan lumabas kapag day off. Pero nung tumagal-tagal na, hindi na. Nagtitipid daw kasi siya. May pagkakuripot kasi yun Kapag nagve-video chat kami, parating noodles sa may kanin lang ang kinakain. May pinag-iipunan daw kasi siya. Alam mo, parati kanyang nakakwento sa akin. Kapag break time kami, napupunta yung mga usapan namin sa buhay namin sa Pilipinas. Tapos hindi ka nawawala sa topic. Talaga? Ano naman yung sinasabi niya tungkol sa akin? Marami. Pero may isa siyang sinabi na bilang isang babae, napangiti talaga ako. Sinabi niya na sa lahat daw ng dumating sa buhay niya, ikaw ang pinaka-pinagpapasalamat niya sa Diyos. Kasi ang dami mo raw nagawa para sa kanya. Binago mo raw yung buhay niya. Ganon? Ganon din naman siya sa akin Imaginein mo yun Iilan na lang bang nakakatagal sa LDR, di ba? Na kahit malayo siya, pinaparamdam pa rin niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Sayang lang kasi umuwi nga siya. Pero ito nga lang yung huling beses ko siyang makikita. Oo nga pala. May isang dahilan din pala ako kung bakit ako pumunta dito. May bibigay kasi ako sa'yo Ano yun? Ito. Ano to? Nagbebenta kasi yung ate ko ng mga alahas. Tapos nung isang buwan, nagpa-order si Elijah sa kanya. Dapat kukunin niya yun pag uwi niya Kaso, ayan nga. Sige na, buksan mo. Matutuwa ka sa laman yan. Sing-sing? Alam mo, yan dapat yung ibibigay niya sa'yo pag uwi niya. May plano kasi siyang mag-propose sa'yo Ang tagal niyang pinag-ipunan yan. Sabi nga niya sa akin, kinakabahan daw siya kasi baka hindi ka pumayag. Pero sa huli, sinabi na lang niya na umuo ka man o hindi, mahal na mahal ka pa rin daw niya. At ikaw pa rin yung babaeng gusto niyang pakasalan. Ito na siguro yung sinasabi niyang regalo niya sa akin pag-uwi niya. Mahal na mahal ka ni Elijah, Charlene. Alam mo ba, ngayon lang ako nakakilala ng lalaking ganun katindi magmahal. Alam ko na kung nasan man siya ngayon nakangiti siya. Masaya kasi alam niya na may isang babaeng nagmamahal sa kanya na katulad mo. Maswerte ako sa kanya. Kaya kahit hindi ko na siya kasama ngayon, kahit hindi ko na siya mayayakap, kahit ilan, hindi ako titigil sa pagmamahal ko sa kanya. Hindi na siya mawawala sa buhay ko. Sobrang mahal ko si Elijah. Sa muling pagkakataon, ay iniwan ako ng taong minahal ko ng sobra. Mas masakit ito dahil alam kong hindi gustong gawin yun ni Elijah sa akin. Pero hindi naman kasi natin alam kung hanggang kailan lang tayo mananatili sa mundo. Kaya nga sinasabi nila na hanggat nabubuhay ka pa, magmahal at maging masaya ka ng lubusan. At sa ngayon, kahit hindi ko nakasama si Elijah, hindi naman siya nawala sa puso ko. Kahit papano, ay masaya ako dahil naiparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Na kahit sa mga huling sandali, nagkausap kami at nasabi ko sa kanya na mahal ko siya. Mga idol, dito ko na lang tatapusin ang malungkot kong kwento.
Maraming salamat sa pakikinig nyo sa buhay ko. Yours truly, Charlene.